Aling Alice, may ipapalaba ka ba ngayon? Tanong ni Ana nang makasalubong niya si Alice na kanilang kapitbahay. Ay naku Ana, kakalaba pa lang ng panganay na anak ko eh. Nagtitipid ata ng pera dahil ayaw ipalaba sa iba. Ha? Bakit naman? Marami daw siyang gastusin sa kanilang pag-aaral eh. Kaya pasensya na talaga ha at hindi ko nasabi sa'yo. Hindi kasi tayo nagkikita eh. Ganun ba? Sayang naman ho, Aling Alice. Dapat nagpahinga na yung anak nyo dahil nag-aaral pa naman yan. Anin mo naman ang pagtitipid ng pera. Kung talagang makakapag-focus ka ng pag-aaral at makakapagtapos, di po ba? Suwestyon ni Ana. Nako, sinabihan ko na ng ganyan ng anak ko, Ana. Pero sadyang makulit eh. Sayang lang naman. Sige po, sabihin nyo na lang ako, Aling Alice, kapag magpapalaba ka na ha. Oo, Ana. Alam ko naman na ito ang hanap buhay mo eh. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nag-aasawa. O boyfriend man lang. Para naman hindi ka naglalabada palagi. Aling Alice, aanin ko naman ang asawa. Kung kaya ko naman maghanap ng pera para sa sarili kong mga luho. Pero Ana, kailangan mo pa rin ng asawa. Para may kasama ka sa hirap at ginhawa. At para may anak ka. Nang maging ganun, ay pagkatanda mo ay may mag-alaga sa'yo. Grabe naman kayo. Anak talaga? Aling-ali, alam ko naman yan. Pero kung pwede lang sana na mag-ampon, gagawin ko. Basta't hindi talaga ako mag-aasawa. Isang pruweba ang aking ama at ina na di ko talaga kailangan ng asawa. Sa bagay, lahat naman siguro ng tao, kapag nasa broken family, ay ganyan ang paniniwala. Pero nag-aalala lang ako para sa'yo. Para makapagpahinga ka sa paglalabada, hindi ba? O di kaya, maghanap ka ng ibang trabaho. Alam mo naman ngayon, malimit na lamang yung magpapalabas sa'yo dahil nagtitipid na rin. Aling Alice, kung matatanggap lang sana ako sa ibang trabaho, bakit ako magtitiis dito, hindi ba? Sa bagay, ay nako, kaya gusto ko talagang makapagpaaral ng mga anak ko. Dapat lang talaga, Aling Alice. Wala akong sinisising iba, kundi yung mga magulang ko sa mga nangyari sa akin eh. Ana, isang paalala lang. Hindi lahat ng mga nangyayari sa atin ay kagagawa ng mga magulang natin. Kasi, nasa wastong pag-iisip na tayo. Kaya't pwede na tayong magdesisyon at gumawa ng mga bagay na alam nating makakatulong sa ating buhay, hindi ba? Ilang taon ka na nga ba? Tama naman po kayo. Pero kung kaya ko lang po, 28 na po ako. Ay nako, ang tanda-tanda mo na talaga. O sige na, aalis na ako at mag-iingat kang palagi, Ana. Sige po, Aling Alice, mag-ingat din po kayo. At kung may ibang kapitbahay po kayo na magpapalaba, ibigay niyo na lang po sa akin yung number. Para naman po may tanggap ako. Oo, sige Ana, walang problema. Sagot na lamang ni Aling Alice at agad nang umalis na dala-dala ang number ni Ana. Habang si Ana naman ay napupuntong hininga na lamang at hindi pa siya nakakalayo, ay biglang may tumawag sa kanya. Ana! Tawag ng isang babaeng boses, kaya't napalingon siya. Oh Claire, anong ginagawa mo dito? Eh hinahanap ka, malamang. Bakit? Hay nako, gusto mo ba ng pera? Aba, kahit sino naman siguro gusto ng pera. Bakit? Bibigyan mo ba ako? Hindi ah. Nabalitaan ko kasi na tagalaba ang trabaho mo. Gusto ko kasing magpahinga. Kahit ipapalaba ko na lang yung mga damit ko sa'yo. Talaga? Ay naku, salamat talaga Claire at dumating ka. Ha? Bakit? Eh kasi, naghahanap din ako ng magpapalaba eh. Para naman may pera din ako. Alam mo naman, kailangan nating magtodo trabaho para may mabili tayong pagkain. Ganun ba? Tara na sa bahay ko. Ililibre na rin kita ng lunch at almusal mo. Oh, bait mo talaga Claire. At naku, mayaman na. Biro ni Ana. Hindi ah, sadyang pagod lang talaga ako. At gusto ko munang magpahinga. Kaya ayaw ko munang maglaba. Nakakapagod din kaya. Yung may trabaho ka. Tapos pag uwi mo, tambak na tambak yung mga damit mong lalabahan, di ba? Sa bagay,
Basta naman may pera, napakadali lang talaga ng lahat. Sagot na lamang ni Ana at agad naman silang pumunta sa bahay nila Claire. Medyo marami-rami ang kanyang nilabhan, kaya't ginabi na siya dito. Oh, sa'yo na yung 1,000, Ana. Yung 100 para may pamasahe ka. Pagbabayad ni Claire sa kanya. Hala, ang laki naman ito. Gulat na saad ni Ana. Sus, ano ka ba? Para sa'yo yan. Kasi ang dami-dami mong nilaban eh. Pasensya ka na ah. Hindi kita maihatid. Gusto ko na kasing matulog. Naku, walang problema yun, Claire. Salamat talaga, Ana ah. Walang anuman. Aalis na ako. At maraming salamat ulit. Paalam ni Ana kay Claire at agad siyang pumunta pa sa convenience store upang bumili ng kanyang pagkain. Nang makabili na, ay agad na lamang siyang naglakad dahil malapit lang din naman ang bahay niya at malalakad lamang ito. Sa kanyang paglalakad, ay may nadaanan siyang isang pulubi sa gilid na nakahiga at sa gilid nito ay may karton na nakasulat. Pahingi ng pagkain. Gutom na gutom ako. Kuya, tawag ni Ana na siyang naging dahilan upang magising ang pulubi. Ito, tinapay para sa'yo. Pagbibigay ni Ana ng tinapay. Naku, salamat iha. Sa wakas, makakakain na rin ako. Gutom na kasi ako eh. Walang anuman kuya. O sige na, kainin niyo na yan. Gusto niyo bang ibili ko kayo ng hapunan? Huwag na iha, sobrang bait mo naman. Kuya, lahat naman ng mga tao ay mababait. Depende na lamang kung gusto ka nilang tulungan. Kanina ka pa ba walang makain? Nagtatakang tanong ni Ana. Dahil sa parang gutom na gutom talaga ang pulubi. At halos ilunok lamang nito ang kanyang ibinigay na tinapay. Oo eh, buong araw ako nandito. Pero ikaw lamang yung nagbigay sa akin ng tinapay. Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran ko rin ang kabutihan mo sa akin. Naku kuya, okay lang. Tinapay lang naman yan. At isa pa, busog pa ako. Kahit na, alam kong binili mo to para sa'yo. Pero binigay mo pa rin sa akin. Kaya't sabihin mo kung anong gusto mo sa buhay. Nang sa ganun, ay saksi ako sa gagawing pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Saad ng pulubi na siyang naging dahilan upang mapangiti si Ana. Grabe kuya ah. Sa lahat ng mga taong nakilala ko sa buong buhay ko, ikaw pa lang yung nagtanong sa akin ng ganyang tanong. Pero dahil nagtanong ka, sige, sasagutin ko na lang. Gusto ko sanang magkaroon ng maginhawang buhay na may tamang trabaho. Pero alam kong malabo kasi matanda na ako eh. At labandera lang ang trabaho ko. Natatawang saad niya. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo rin yan. At may ibibigay din yan sa iyo ng Panginoon. Lalong-lalo na at may mabuti kang puso. Sana nga kuya. O eto kuya, sa'yo na tong 100 para may pagkain ka naman bukas. Ani Ana at agad namang aalis na sana, subalit pinigilan siya ng pulubi. Teka iha, ano nga bang pangalan mo at saan ka nakatira? Bakit po? Baka kasi dumating yung panahon na mababayaran ko niyang kabutihang ginawa mo sa akin. Kuya, wag na ho. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo at bumili na kayo ng pagkain. Pero iha, gusto kong malaman. Ay, sige na nga, ang kulit-kulit niyo naman po. Ako po si Ana at nakatira ako dyan sa ikalimang bahay na may kalyeng yan. Pagturo ni Ana sa kaliwang kalye. Ganun ba? Sige, salamat sa tulong mo, iha. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Kayo din po, kuya. Paalam ni Ana sa pulubi at agad nang umalis. Napailing-iling na lamang si Ana dahil sa sinabi ng pulubi. Ang hindi alam ni Ana ay ang kanyang tinulungan na pulubi ay isang milyonaryo at naghahanap ito ng isang taong nangangailangan ng tulong at si Ana lamang ang tumulong sa kanya. Kinabukasan, naalimpungatan si Ana sa katok ng pinto sa labas ng kanyang bahay. Ano ba yan? Ang aga-aga katok ng katok. Saglit lang. Sigaw ni Ana na siyang naging dahilan upang matigil ang katok. Anong kailangan nyo?
Tanong kaagad ni Ana, sabay bukas ng pinto. Subalit gulat na gulat siya nang napakaraming bodyguard ang nasa labas ng bahay niya. Ikaw po ba si Miss Ana? Oo, ako nga. Bakit? Kailangan niyo pong sumama sa amin. Ano? At bakit naman ako sasama sa inyo? Kailangan po kayong makita at makausap ng boss namin. Ano? Ako talaga? Sa pagkakaalam ko, wala akong nakilala kahapon na nagawa ng atraso. Isang labandera lang po ako. At baka hindi po ako yun. Ma'am, walang ibang Ana ang pangalan dito sa bayan nyo. At tanging kayo lang. Ikaw to, di ba? Tanong ng isang guard, sabay pakita ng kanyang picture. Teka, hindi ako sasama sa inyo. At baka mapano pa ako. Natatakot na sagot ni Ana. Ma'am, huwag kayong matakot sa amin. Kilala kami. At napakaswerte nyo nga. Dahil kayo ang napili ng boss namin. Teka nga, kanina nyo pa nababanggit ng boss nyo. Sino ba yan? At baka makilala ko. Si Mr. Falcon po, ma'am. Yung sikat na CEO. At kailangan kanyang makita ngayon din. Kaya't sumama na po kayo. Kung ayaw nyo mawalan kami dito ng trabaho. Kapag hindi namin kayo nakuha. Natatakot ako sa inyo eh. Baka kung ano yung gawin nyo sa akin. Baka kinikidnap nyo lang ako. At isa pa, wala talaga kayo makukuha sa akin dahil labandera lang po ako. Ma'am, alam mo, huwag na kayong matakot. Sumama na lang kayo sa amin. Nang sa ganon, ay magbago na ang buhay mo. Huwag kayong mag-alala at babalik ang ligtas. Paninigurado ng mga guard, kaya't sumama na lamang sa kanila si Ana. Miss Ana, natutuwa ako. At sumama ka sa mga guard ko at hindi ka natakot. Pati sa kanya ng lalaki nang makarating sila sa opisina nito. Sa totoo natatakot ako, pero sumama na lamang ako. Sino ka ba? At bakit mo ako pinapunta dito? Nagtatakang tanong ni Ana. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Hindi eh. Nagkita na ba tayo noon? Wala akong naaalala at wala akong kilalang mayaman. At ano bang kailangan nyo? May lalaban pa po ako ngayon. Kung sa bagay, hindi mo talaga ako maaalala. Pero hayaan mong ipakilala kong sarili ko sa iyo. Ako si Jeff Falcon, yung tinulungan mo kahapon na pulubi. Ako yun, Ana. Seryoso? Oo. Di ba tinanong kita kung anong gusto mo? Tanong nito, siya namang tinanguan agad ni Ana. Well, Ana, ibibigay ko sa'yo yun. Lahat, karedy na sila. Sa'yo na to, ang susi, at ihahatid ka na lamang ng mga tauhan ko sa bagong bahay at buhay mo. Deserve na deserve mo ang ganitong uri ng buhay. Teka nga, hindi ko maintindihan. Ganito kasi yon. Nagpanggap ako na pulubi para makahanap ako ng taong tutulungan ko. At ikaw lamang ang bukod tanging tumulong sa akin. Kaya't binibigay ko yan lahat sa'yo. Dahil aanin ko naman ang pera na to, di ba? At least, maibigay ko sa'yo at matulungan kita. Nag-background check din ako, Ana. At isa ka palang labandera. Kaya't huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ay hindi ka na maglalaba. Pwede ka na magtrabaho sa kumpanya ko. Saad ni Jeff, kaya't hindi maiwasang mapaluha ni Ana. Totoo ba to? Baka nananaginip lang ako. Saad niya sa kanyang sarili at sinampal pa ang sariling mukha. Ana, totoo ang lahat ng ito. Kahit nasaktan mo ang sarili mo dyan, lahat ng yan ay totoo. At ito ang sagot mo sa mga hiling mo. May busila kang puso, kahit deserve mo ito. Maraming salamat, kuya. Umiiyak na saad ni Ana at niyakap ang lalaking tumulong sa kanya. Dahil doon, ay nagbago na ang buhay ni Ana. May trabaho na siya at mas naging malapit sila ni Jeff at parang tunay na magkapatid ang turingan nila. Hindi magbabago ang buhay niya kung hindi dahil sa kanyang busilak na puso at pagkamatulungin sa kanyang kapwa.